pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Asa
Isayas 66:22-23. Kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Titipunin ng Diyos ang kanyang iniligtas. Bago iniakyat sa langit ang Panginoong Hesus, ay iniutos niya sa kanyang mga alagad na humayo at gawing kanyang mga alagad ang lahat ng bansa. Titipunin ng Diyos ang lahat ng kanyang iniligtas at kanilang makikita ang kanyang kaluwalhatian. Ipapahayag nila ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa at dadalhin nila ang maliligtas gaya ng handog na butil sa malinis na sisidlan sa Panginoon. Sila ay magiging mga pari at lingkod ng Panginoon. Diyos ang gagawa nito at ito ay mangyayari dahil kalooban niya na ang lahat ng laman ay sumamba sa kanya. Awit 51:5. Ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon, ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Mula sa Siyon, nakasakdala ng kagandahan, nagliliwanag ang Diyos. Ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Nasa harapan niya ang apoy na tumutupok at malakas na bagyo sa kanyang palibot. Siya ay tumatawag sa langit, sa kaitaasan at sa lupa upang hatulan niya ang kanyang bayan. Tipunin mo sa akin ang aking mga banal, iyaong nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng alay. Ang titipunin ng Diyos. Ang titipunin ng Diyos ay ang kanyang mga banal. Ang mga banal ay ang mga nakipagtipan sa kanya sa pamamagitan ng alay. Ang may tipan sa Diyos ay ang mga sumampalataya sa kanyang anak na ibinigay niya na alay sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Hindi ang ating handog, kundi ang katawan at dugo ni Jesus na kanyang inialay ang nagtatag ng tipan sa atin ng Diyos. Sinabi ni Jesus nang pinainom niya ang kanyang mga alagad sa kopa, ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubuhos para sa marami upang mapatawad ang kanilang kasalanan. Hebreo 12:26-29. Sa pagkakataong iyon, niyanig ng kanyang tinig ang lupa. Subalit ngayon nangako siya na sinasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa kundi pati ang langit. Ngayon ang salitang minsan pa ay nagpapahiwatig ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod, na may paggalang at takot sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok. Iba yung manalig sa oras ng disiplina. Sinasabi sa atin ng Diyos, anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anugang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Tayo ay dinidisiplina ng Diyos upang alisin sa atin ang mga nayayanig upang manatili ang mga katangian niya na hindi nayayanig. Ang kaharian ng Diyos na nananahan sa atin ay kahariang hindi mayayanig.
ibig niya na tayo ay makibahagi sa kanyang walang hanggang kapangyarihan na hindi natitinag. Lucas 13:27 hanggang 27. May nagsabi kay Jesus, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at maisara na ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutuktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami. At siya sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Kaya't magsisimula kayong magsabi, kami ay kasama mong kumain at uminom at nagturo ka sa aming mga lansangan. Subalit sasabihin niya, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Lumayas kayo, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Ang maraming maliligtas. Maraming gumagawa ng mga gawaing pangrelihiyon gaya ng mga eskriba, pariseo at saduseo na tumututol na sumampalataya at tanggapin ang Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Nilalabanan nila ang ginagawa ng Espiritu Santo upang sila ay maligtas. Sinabi ng Panginoong Hesus na pagdating ng Espiritu Santo ay patutunayan niya sa sanlibutan ang tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa Kanya. Marami ang tutugon sa gawaing ito ng Espiritu Santo. Sila ay sasampalataya na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa Kanyang kanan sa langit. Sila ang maraming sasampalataya na magiging mga anak ni na Abraham, Isaac, Jacob at ng mga propeta. Sila ang marami na manggagaling sa silangan at kanluran, sa tibog at hilaga at uupo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tanging si Kristo ang daan. Titipunin ng Diyos ang kanyang mga banal sa kanyang harapan. Sila ang mga sumasampalataya kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Tanging sa pamamagitan niya tayo makalalapit sa Ama. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sapagkat sa biyaya kay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay,
inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.